sinabi nating NMAX, apat na bagay lang yan, ano? Mabilis, komportable, matibay, at pogi. Let's take a full review with this new NMAX 155 with ABS with Y-Connect Glossy Blue 2024 model. Roll intro. Bago natin to simulan, big shoutout muna sa may-ari ng scooter na ito. Walang iba kundi ang pinakasikat na lover sa Lupon. Shoutout kay Juan Pacquiao at Justin Anzano. Okay, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin to. Ang presyo ng NMAX 155 Glossy Blue 2024 model ay nasa 151,900. Ang motor na ito ay may 155cc fuel-injected engine, 4-stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead cam na kayang mag-produce ng maximum power of 15.4 at 8,000 RPM at maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM na kaya lang namang tumakbo at top speed of 120 to 125 km/h. And of course, liquid cooled na ito at naka-CVT transmission. And now, let's go sa kanyang dimensions. Meron itong length na 1,135mm, height na 1,160mm, seat height na 765mm, at ground clearance na 125mm. May total weight itong 129 kg. Pumunta naman tayo sa kanyang design. Totally walang masyadong pinagbago ang kanyang design. Halos pareho lang naman ang design niya last year, at kung may nagbago lang naman dito ay ang kanyang kulay. Kung makikita nyo, same pa din ang kanyang side mirror. Ang visor, maganda pa din naman ang design sa kanyang headlight na may silver lining sa ibaba. Naka-LED ang mga ilaw except sa signal lights na bulb type pa din. Pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic fork pa din ito. Yung front fender niya, naka-body color, naka-single disc brake ito with single piston caliper at equipped with ABS or anti-lock braking system para confident ka sa mga pagmamaneho even on sudden brakes. Ang gulong ay may sukat na 110/70, rim size 13, tubeless IRC tires. Pagdating naman sa likuran, meron itong double adjustable shock at naka-single piston caliper equipped with ABS. And of course, meron itong traction control system, which is ang function niya is i-prevent ang sudden skid ng mga gulong para iwas aksidente. Hanip, diba? Ang gulong nito ay may sukat na 130/70, rim size 13, tubeless IRC tires. Dito naman sa kanyang upuan, napakalawak at comfortable seat na merong 23.3 liters ang underseat compartment. Napakasolid na ng kanyang grab bar. Pwede mo itong palitan by the way ng aftermarket na bracket kung gusto mong magpalagay ng top box. Sa ibaba nito ang kanyang LED tail lights, plate holder, at reflectors for added visibility. Ang motor na ito ay may fuel capacity na 7.1 liters at estimated fuel consumption na 40 to 44 kilometers per liter. Pero depende pa rin yan sa throttle habit ng rider. Now, pumunta tayo sa kanyang controls. Ito ang itsura ng kanyang smart remote key. Simple lang, ano? Kung daladala nyo ang kanyang susi, press nyo lang ang knob, tapos pihitin ng 2 beses. Tapos press ang start button na nasa right grip. At eto na ang itsura ng panel natin. Classic but futuristic. Dito nyo mahahanap lahat ng details sa motor, like fuel gauge, odometer, trip meters, voltmeter, at iba pa. Ang mga control sa handle grip ay standard lang. Sa left side ang kanyang high and low beam, signal lights, at horn. Sa right side naman ang kanyang start and stop system, hazard switch, at start switch. Balik ulit sa left side, may small compartment na may USB hub at pwede kayong mag-charge dito habang bumabiyahe. Meron ding small compartment sa right side na pwedeng lagyan ng mga documents or phone during rides. Ang nakapag-relax talaga ng scooter na ito ay ang kanyang footrest para iwas ngalay, especially if maglo-long ride kayo. All in all, napakasulit ng design at bagay na bagay ang every details nito. Personally, mas type ko ang mga glossy na motor kasi masarap siyang linisin. And now, test ride na natin.
check natin ang kanyang braking power. Yun, no? Napaka-importante ng ABS talaga kasi if walang ABS tapos mag-sudden brake ka, pwedeng mag-skid ang mga gulong dahilan upang madisgrasya ka. With ABS, smooth lang ang braking power, ano? When it comes sa kanyang suspension, okay lang since naka-telescopic fork tayo. Pero mas maganda sana kung naka-inverted fork na ito para at least kahit malubak tayo ay okay pa din yung laro. When it comes sa kanyang handling, magaan lang siyang dalhin for a 129 kg scooter. Of course, no naman dyan ang Yamaha sa better handling. Sa kanyang comfortability naman, honestly, panalo ito, ano? Especially if galing ka sa manual na motor tapos nag-shift ka ito scooter like pareha nitong NMAX. Talagang relax talaga siya at iwas ngalay sa paa. Iba talaga yung feel pag naka-NMAX ka, no? Komportable, check. Reliable, check. Mabilis, check. At pogi, check. So hanggang dito na lang mga master. Hopefully meron kayong natutunan sa vlog na ito and see you soon sa next vlog natin. And ride safe.